verse 17 hanggang sa verse 19. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses." Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi sapagkat hinayaan mo ang gabing ito na kami po ay magkatipon-tipon sa isang mahalagang bagay, ang mag-aral at manalangin. Dalain po namin, O Diyos, ang iyong gabay na tulungan mo po ang iyong abang lingkod na maipangaral, Panginoong Diyos, ng maayos ang iyong mga salita upang magamit, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Dalain po namin ang muli mong pagpapanauli sa aming mga buhay na kayo po ang siyang madakila sa aming mga sarili. Pagpalaan niyo ang gabing ito at maging pakipakinabang sa amin ang mga salita mo na siyang aming mapakinggan upang sa ganoon, Panginoon, ay magiging ikalalakas po namin sa aming spiritual na pamumuhay. Pagpalaan yung araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Dito po sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay ating makita yung verse 17, sabi po ng Biblia, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor." Ang ating pag-aaralan ngayong gabi, the elders who are counted worthy of double honor. Nuulit ko po, the elders who are counted worthy of double honor. Alam ko po na siguro ngayon lamang niyo po ito maririnig at habang ipinapangaral ko po ang salita ng Diyos ay panalangin niyo po ako, mga kapatid, na aking may pangaral po ito ng malinaw sapagkat isa po ito sa mga dapat na mapag-aralan po natin kung paano po natin igalang ang mga leader na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa bawat mga iglesia. Dito po makikita natin yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy sa verse 17, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who are labor in the word and doctrine." So unang bagay po nating makita po natin dito, mga kapatid, na binabanggit po ng Biblia na ang salitang elder ay isa po sa mga katawagan po ito ng pastor. Ano po? Yung unang katawagan ay makikita po natin na tumutukoy po ito sa leadership. The person who are in leadership. Ang tinutukoy po ng elder ay tumutukoy po ito sa local church leaders, mga kapatid. At yung tungkulin ay yung kanilang responsibilidad. They are serves as a manager or caretaker. Yan pong ibig sabihin po ng elder. Pangalawa, yung salitang bishop, the person who are in position or title. Ibig sabihin po, mga kapatid, na ang salitang bishop ay tagapangasiwa or overseer, tagapangalaga. At ang pastor naman ay tinagurian ito at tinawag po itong shepherding, o ito po ay isang particular na function na ang responsibilidad po nito is to tend
the flock. Kaya makita po natin yung iba't ibang katawagan ng isang manggagawa ng Diyos na tinawag po na elder, tinawag po na bishop, tinawag po na pastor. At kung ating makikita mga kapatid ay they have a different functions. Kaya ngayong gabi, makikita natin kung ano ba yung leader na tinutukoy po ng salita ng Diyos po rito. So number 1, mga kapatid, yung isang elder o isang tagapangasiwa ng Panginoon sa kanyang iglesia, yung kanyang pinangangasiwaan ay binanggit ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20, verse 28. Kung ating titignan yun, yung Acts chapter 20, 28 mga batid. Ito po ay isang ministry at ang kausap ni Apostol Pablo po rito ay ang mga elders ng iglesia. Kung titignan po natin yung verse 17 ng Acts chapter 20, verse 17, bago yung 28, ang sabi niya roon, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. So makikita po niyan, pinatawag niya ang mga tagapamuno ng mga iglesia, sa mga iglesia. At dito sa verse 28, sinasabi ng Apostol Pablo yung kanilang responsibilidad, yung kanilang tungkulin bilang mga tagapanguna ng iglesia. At yung kanilang tungkulin sa kanilang mga sarili, sabi ni Apostol Pablo, una ay upang ingatan ang kanilang mga sarili. Sabi ni Apostol Pablo, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over thee which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God's which he hath purchased with his own blood. Kaya makita natin, ang pinagkatiwala sa mga tagapanguna na ito ay yung iglesia ng Panginoon na binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang isang elder, isang tagapamuno, una, ang isa sa mga qualification nito kung bakit tinawag silang they are counted worthy of double honor, sabi po ng Biblia, number 1, the leader must rule well. The leader or the elder must rule well. Ang isang tagapanguna ng iglesia, mga batid, ay isang pastor na gumaganap, na gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos doon sa ating text sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ibalik ko lamang po roon sa ating mga text. Kaya sabi niya, let the elders that rule well. Ang mga tagapangasiwa na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. So, ang isang tagapangasiwa, mga kapatid, ay dapat po talaga na gumaganap. Siya po ay nagtuturo, siya po ay gumagabay, pastor na nangunguna, pastor na nagmiministeryo, pastor na nangangalaga, mga kapatid. At ang main concern ng isang leader ay kung paano mapangalagaan ng miyembro at kung ano ang hindi kung ano ang mapapakinabangan sa miyembro. Kaya ito ay isang napakagandang halimbawa na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang mga manggagawa ng Panginoon ay dapat silang magsisipamahalang mabuti. They must rule well. Ibig sabihin po ay faithful sila doon sa mga
Tapat sila sa kanilang panawagan. Tapat sila sa pagmiministeryo. Tapat sila sa mga miyembro. Tapat sila sa pagtuturo. Tapat sila sa pangunguna ng Iglesia ng Panginoon. Hindi ho basta iniiwan ang Iglesia ng Panginoon ng ganun-ganun na lang. Sabi ni Apostol Pablo, the elder must rule well by number 1. Paano nga ba ang isang tagapanguna ay magsisipamahalang mabuti? Una, makikita po natin dito, how does the leader must rule well? O paano ba siya magsisipamahalang mabuti? Number 1, makikita natin by loving the flock of God well. Dapat alam niya at iniibig niya, mahal niya ang tupa ng Panginoon. Ibig sabihin, mahal niya ang kawan ng Panginoon, mahal niya ang gawain ng Diyos. Hindi yung pera, kundi yung gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. Doon sa 1 Peter chapter 5, kung ating titignan po yun, yung 1 Peter chapter 5, mga kapatid. Verse 1, the elders which are among you, I exhort, sabi ni Peter, who and also an elder, na ako din ay isang kasamahan yung tagapanguna, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pedro rito na saksi siya sa mga hirap ng ating Panginoong Kristo. Bahagi po siya ng isang mahirap at masayang paglilingkod. At inulit muli sa kanila yung kahalagahan ng kanilang responsibilidad bilang tagapanguna ng Iglesia. Sa verse 2 ng 1 Peter 5:2, feed the flock of God which is among you. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Ibig sabihin, yung flock of God po rito, yung kawan ng Diyos, tumutuloy po ito sa Iglesia na binili niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Actually, mga kapatid, wala pong pagmamay-ari ang pastor sa loob ng iglesia. Bahagi rin naman siya ng iglesia na tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Tandaan po ninyo, tandaan po natin na ang pastor ay wala pong pagmamay-ari na miyembro ng iglesia ng Panginoon kahit isa. Sapagkat siya ay katiwala din lamang ng Panginoon, siya ay mangangaral ng Diyos, siya ay binigay ng Diyos na nagmi-ministeryo, siya ay binigay ng Diyos na nangangalaga para sa bawat tupa ng Panginoon. Kaya sabi niya, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. Oversight, overseer, tagapangasiwa, not by constraint, na hindi sa pilitan, but willingly, kundi may kasayahan, not for filthy lucre, but of a ready mind. Hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. So binabanggit niya, verse 3, neither as being lords over God's heritage, but being ensample to the flock. Ang isang elder o tagapangasiwa ng Panginoon ay hindi po boss. Mga kapatid, hindi po yan boss. Yan po ay leader. Ibig sabihin ng leader, nangunguna sa iglesia. Hindi yan yung parang boss ng utos ng utos. O kapatid, gawin mo to. O kapatid, gawin mo to. Gawin mo yan. Hindi ho, kundi binabanggit ng salita ng Diyos
na ang mga pastor na ito na binabanggit ni Apostol Pablo ay dapat po silang, tingnan po natin yung verse ulit. 1 Timothy chapter 5, verse 17, na dapat silang magsisi pamahalang mabuti. So mahigpit na ipinagbilid ni Apostol Pablo sa mga elders na ito, sa mga tagapangasiwa na ito, sa mga pastor na ito, na sila po ay dapat nagsisipamahalang mabuti, number one, by loving the flock of God well. Kaya yung tanong ng Panginoon kay Pedro, do you love me more than this? Hindi ba gayon ang tanong ng ating Panginoon kay Apostol Pedro? Mahal mo baga ako dahil sa mga bagay na ito? Di ba yun yung tanong, mga kapatid? Kaya makikita mo natin na dapat po natin mahalin ang kawan ng Diyos na siyang pinagkatiwala po sa atin. Kaya ang gawain ng isang pastor is for counsel, for comfort, for confrontation, and for correction. Kaya binigay ng Diyos yan para sa ganun, mga kapatid. Doon sa Old Testament, makikita po natin, may binabanggit si Isaiah sa Isaiah 56, verse 9 to 12. Isaiah chapter 56. Verse 9 to 12. Ito po yung mga tagapangasiwa noong mga panahon ng Isaiah, yung mga tagapamahala, yung mga nagpapastol sa mga kawan. At ganito ang sinasabi ng Diyos sa panahon ni Isaiah. All ye beasts of the field come to devour, yea, all ye beasts in the forest. His watchmen are blind. They are all ignorant. Yung mga nagpapasdol din sa panahon ni Isaiah ay binabanggit niya na ang kanya mga bantay ay mga bulag. They are blind. They are all ignorant. Silang lahat ay walang kaalaman. They are dumb dogs. Silang lahat ay mga piping aso. They cannot bark. Sila'y hindi makatahol. Sleeping. Mapanaginipin. They are lying down, loving to slumber. Sila po ay mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pagidlit. So binabanggit po niya yung kalagayan ng mga pastor, yung mga watchmen ng mga kapanahunan na yan. At ganito yung kanyang paglalarawan sa verse 11. Idinagdag pa niya yung verse 11 nang sabi niya, yeah, oo, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. At ang mga ito'y pastor na hindi nakakaunawa, sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, na mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kaniya'y pakinabang. Ngayon, salamat tayo kung meron tayong tagapangasiwa, tagapamahala, meron tayong pastor na maayos, na matino, na siyang umaalalay po sa buhay natin na hindi kagaya nito ng karakteristik ng Isaiah chapter 56 verse 9 hanggang sa verse 12. Verse 12, come ye say, they I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink, and tomorrow shall be as this day and much more abundant. Sila'y nagseparito, sabi nila, ako'y magdadala ng alak, magpapatituhaw tayo sa matapang na inumin, at bukas ay magiging gaya ng araw na ito, dakilang araw na walang kapantay. So hindi ho ganito ang karakteristik ng isang tunay na gumaganap sa gawain, tunay na gumaganap sa loob ng iglesia, ang
makikita po natin dito na binabanggit sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, mga kapatid, ay let the elders that rule well be counted for double honor. They must be rule well by loving the flock of God. Number 2, the elder must be rule well by laboring the flock of God well. By loving the flock of God well. Number 2, by laboring the flock of God well. Ibig sabihin, it means responsibility. Ang pastor ay mayroon pong responsibilidad sa bawat mga miyembro ng iglesia, sa bawat kawan ng iglesia na ipinagkatiwala sa mga nangunguna na ito. Alam niyo po ba ang mga pastor, mga kapatid, sabi ni Jeremiah sa Jeremiah 3:15, kung ating titignan ng Jeremiah chapter 3 verse 15, kaya ito po yung isa sa mga topic po namin ngayong buwan na ito ay aming inihikayat na pag-aralan, mga kapatid, yung pastoral care, pastoral leadership. At supposed to be yung text na ito ay aking pinag-aaralan para sa darating na linggo. At ngayon, nauna na po sa prayer meeting. Jeremiah chapter 3 verse 15. Sabi ng Biblia, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Ibig sabihin, ang pagpapastor, mga kapatid, ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa amin. Hindi namin sariling kalooban ang pagpapastor. Ako, nakailang quit na ako sa Bible College, ayaw ko talaga magpastor kasi wala namang pera dyan eh. Oo, mga kapatid, hanggang sa nagkalasog-lasog yung katawan ko, nagkaroon ng maraming mga disgrasya, at dun ko na-realize na ako pala ay tinatawag ng Diyos. At na-align po kami sa tamang turo noong 2017 sa pamamagitan ng inyong pastor, kay Elder Romel, biyaya ng Panginoon, ay pakilala sa amin ang katotohanan. Dumating yung panahon, mga kapatid, na tayo ay nai-align sa tamang aral ng salita ng Diyos. Kaya ang pastor, ang Diyos ang gumagawa po yan. Hindi po sariling kalooban namin ang pagpapastor, kundi ito ay pagkatawag ng Panginoon. At yung role at responsibility ng pastor, sa Jeremiah 3:15, they shall feed you with knowledge and understanding. Sila yung kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. At ang unawa na yan at kaalaman na yan ay galing sa Diyos, at ito po ay hindi galing sa aming mga sarili. Kaya kung tingnan natin ulit ang Acts chapter 20:28, kung ituloy po natin yun, yung Acts 20:28, kaya nandito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga elders ng church, nang sabi niya sa mga pastor, sa mga elders, sa mga bishop, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over thee which the Holy Ghost hath made you overseer. Nang Banal na Espiritu Santo ay ginawa kayo ng mga obispo, tagapangasiwa, katiwala lamang po ang inyong lingkod. It made you overseer to feed. That is the responsibility, is to feed to church, the church of God which he hath purchased with his own blood. Verse 29, for I know this, sabi ni Paul sa mga elders, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.
Sabi ni Pablo, after my departing, pagkatapos na ako ay aalis sa inyo, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Ibig sabihin, ito yung mga false teachers, mga false teaching, false prophet, false Christ. Verse 30, also of your own self shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Sila ay yung mga tao magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang pulihan. Ibig sabihin, ito yung mga na di-divide sa loob ng iglesia. Tandaan po natin. Mga nanggugulo. Kaya, ang pastor dapat po ay mag-labor, magpagal. Is not only to love the flock of God well, but is laboring the flock of God well. Magpagal. Dapat bakuran ang bawat mga kapatiran sa pamamagitan ng mga aral ng salita ng Diyos. Kaya binanggit po yun kanina sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang sabi niya, the elders that rule well of double honor, especially they who labor. The leader must be rule well, laboring the flock of God. They are not only loving the flock of God well, but they are laboring the flock of God well. They labor in the word and doctrine. Sila po ay nagpapagal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa mga doktrina o sa pagtuturo. Kaya mahalaga po, mga kapatid, ang inyong pastor ay nag-aaral, ang inyong pastor ay dinadala ang bawat mga kapatiran sa mga panalangin. Hindi ho yan sinasabi ng pastor. Sapagkat responsibilidad niya po yan na gawin ang mga bagay na yan. Hindi ho lang nakikita ng bawat kapatiran yung hirap ng pastor at yung hirap ng pagpapastor. Kaya mga kapatid, nawa ay kung meron kayong pastor, pasalamat tayo sa Diyos na meron pong tagapangasiwa ang Diyos para po sa ating mga kaluluwa. We need to labor and to serve. They are labor in the word and doctrine. Primarily, mga kapatid, our labor is to guide to the word of God. Hindi lamang po yan by loving the flock of God, by laboring the flock of God, and then pangatlo, by leading the flock of God. Siya po yung naglilid doon sa kawan ng Panginoon. Bakit? Anong dahilan? Siya po yung nangunguna. Pastor na umaalalay, pastor na gumagabay, pastor na nangangalaga, pastor na nagtuturo. 1 Timothy 6:1, let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Kaya tayo ginagamit ng Panginoon ang nailib, ang tupa, ang kawan ng Diyos, ang bawat miyembro ng iglesia upang ang pangalan ng Diyos at ang mga aral ay huwag pong malapas tangan. Kaya kung meron po kayong mga hindi ko naunawaan sa mga doktrina, sa mga pagtuturo, mga kapatid, ay magtanong po tayo sa ating mga pastor. The elders that rule well by loving the flock of God well, by laboring the flock of God well, and by leading the flock of God well. Pangalawa na makikita po natin, una nakita natin kanina, the elder must rule well. Number 2, the elder must be recognized well. Dapat ma-recognize po natin yung ating
pastor. Verse 17, hindi lang po siya nagrururuel sa atin, hindi lamang po siya nagsisipamahalang mabuti sa atin, kundi dapat naman i-recognize po natin yung ating pastor. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will give you pastors according to mine heart, that they may feed you with knowledge and understanding. Sabi ng Biblia sa verse 17 ng 1 Timothy 5:17, especially, recognize them, especially they who labor in the word and doctrine. Hindi pa ho tayo umaalis dun sa ating text, sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Recognize them, especially who labor in the word and doctrine. So the elder must be recognized well. Hebrews 13 verse 17. May command po ang Diyos po rito, mga kapatid. Hebrews chapter 13 verse 17. Sana ho ay matutunan po ito ng bawat mga miyembro ng iglesia. Hebrews 13 verse 17. Obey them that have the rule over you. Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila and submit yourselves. What's their responsibility? For they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable. Pag sinabi ng pastor, ang prayer meeting ay alas 7, dapat before 7 nandun tayo. Ang gawain ay 9:30, dapat ang gawain ng Diyos ng 9:30, dapat nandun tayo, mga kapatid. Hindi ho tayo palate-late sa gawain ng Diyos. Kasi itong mga pastor, kung kayo man ay laging natuturuan na pagsasabihan, ibig sabihin, mahal kayo ng pastor nyo. Pag kayo na-review, pag kayo na-correct, pag kayo na-reproof. Kaya, kaya sinasabi ng Biblia, magsitalima kayo. Kayo ay dapat sumunod sa kanila. Obey them that have the rule over you, that they may do it with joy and not with grief. For it's unprofitable. Dahil sa magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin, nagpupuyat yan sa aral. Ibinibigay ang panahon, ibinibigay ang oras, ibinibigay ang nadyan ang pagod, puyat at panahon, mga kapatid. Dahil sa inyong kaluluwa na para sila ang nangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito hindi ninyo mapapakinabangan. Paano ka malalago sa pananampalataya kung hindi ka marunong mag-submit? Kung wala kang pagkakilala sa pastor mo, mga kapatid. Kaya inuutos nga ni Apostol Pablo na dapat ganapin yung bagay na ito, especially they who are labor in the word and doctrine. Sabi ng Biblia, obey them that have the rule over you. Hindi nyo baga alam na ang pagkatawag ng mga mangangaral na ito ay paano ba natin ma-recognize yung kanilang pagkatawag bilang mangangaral ng Panginoon? Una, number 1, their calling is holy. Yung kanilang pagkatawag ay isang banal na pagkatawag. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi ni Pablo kay Timothy, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Na siya'y atin ay nagligtas, na sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya,
kanyang sariling layunin at biyaya, hindi akala. Mali ito. Na ibinigay sa atin kay Kristo buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So ibig sabihin, yung pagpapapastor ay alam na ng Panginoon, sinet apart na po ng Panginoon yan before the foundation of the world. Kaya double calling po yan. Tinawag sa pagiging elect, sa kaligtasan, eternally. Tinawag sa paglilingkod. Double predestination, mga kapatid. Yung kanilang pagkatawag. Hindi ko natin pwedeng itatanggi po yan. Sapagkat binabanggit po ng Biblia, itinagda ng mga ito ay maging banal upang sa ganun ay magamit na ayon sa pamamagitan ng layunin at biyaya na siyang binigay ni Kristo bago pa man sa panahon ng walang hanggan. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 11, whereunto I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles, for thee which cause I also suffer these things. 2 Timothy 1:11. Verse 12. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day. Their calling is a holy calling. Number 2, their calling is a high calling. It is a high calling, isang mataas na pagkatawag. Kaya nga sabi ni Pablo that they might esteem them highly. Philippians 3:13 and 14. Philippians chapter 3, verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth out of those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yung pagpapastor ay isang mataas na pagkatawag. Hindi kami ang nagtaas sa aming mga sarili, kundi ang Diyos. Mga kapatid, kamay ng Panginoon. Sapagkat hindi namin ginusto ang pagpapastor. Sabi ng Panginoon, I will give you pastors according to my heart, that they may fill you with knowledge and understanding. Their calling is a high calling, their calling is a holy calling, and their calling is a heavenly calling. John 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you. And ordain you. Ang Diyos ang siyang umirang, ang Diyos ang siyang nagtalaga, that ye should go and bring forth fruit, upang kayo magsiayon at magsibuga, upang manatili ang inyong bunga, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Kaya dapat i-recognize po natin yung ating mga pastor, mga kapatid. Hindi naman sa dinidiyos po natin yung ating mga pastor. Sabi ng Biblia, the elder must be recognized well. Number 3. Una, nakita natin, the elder must be ruled well. Number 2, the elder must be recognized well. Number 3, mga batid. Punta tayo dito sa ating text. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Hindi tayo alis po roon. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Verse 18. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn,
and the laborer is worthy of his reward. At ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. So the elder must be rewarded well. Sabi ng Biblia, he is worthy of his reward. Siya ay karapat-dapat sa kanyang pagpapagal. Ibig sabihin po mga kapatid, huwag niyong busalan ang baka pagka gumigiik. Alam niyo ang pastor, hindi po yan empleyado ng church. Empleyado po yan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, hindi ho kami humihingi ng tulong, anumang tulong sa iglesia o sa mga kapatiran na nagsasabi, mga kapatid, wala ho kaming pagkain, ganito, ganyan, baka bigyan niyo po kami. Hindi. Baka naman sumbatan kami ng mga kapatiran na, ay si pastor humihingi, wala siyang pananampalataya. Ang Diyos na po ang magpo-provide ng mga pangangailangan. Hindi ho ang mga miyembro. Lalo yung mga miyembro na hindi nakakaunawa, hindi ho yan tutulong. Hindi ho yan magbibigay. Sapagkat hindi nila nauunawaan ang kalagayan ng isang pastor. The elder must be rewarded well. Sabi po ng Biblia maliwanag, the laborer is worthy of his reward. Therefore the scripture say it. Verse 19, against an elder receive not an accusation. Ang laban sa mga namumuno ay huwag tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. They must be rewarded well. They must be rewarded well like a soldier who are ready to fight. Daan po natin para mga sundalo yan na handang makipaglaban. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Anong sabi ni Pablo? Who goeth a warfare at his own charges? Sinong kawal ang magpakailanman paman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Meron ba? Wala. Yung ating mga kawal, yung ating kasundaluhan, it was funded by our government to protect the sovereignty of the Republic of the Philippines. Yun yung kanilang gawain through our taxes. Kaya nga sabi ni Pablo who goeth a warfare anytime at his own charges. Sino ang kasundaluhan o sinong kawal ang pupunta ng giyera na gagamitin niya yung kanyang sariling pera na pambili ng baril, pambili ng bala? Hindi ba yan ay provided by our government? Kaya they must be rewarded well because they are like a soldiers who are ready to fight for the battle. Kaya mga batid, yung buhay ng pastor ay puno ng pakikipagdigma, pakikipaglaban. Maraming mga hirap. Pinaliwanag na Apostol Pablo kanilang hirap sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Isa sa paborito ko ito Acts chapter 20. Verse 19. Verse 18. O 17. Acts 20:17. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all season. Ibig sabihin, ako'y papanagkisama sa inyo ng buong panahon, all season, summer, winter, springtime, and harvest. Verse 19, tignan po natin yung kanyang pakikipagbaka bilang sundalo ng Panginoon, serving the Lord with all humility of mind. Siya naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, with many tears, at ng mga luha. Yung mga kapwa pastor, kapwa elder, hindi pinapakita ang luha ng mga yan. Maraming many tears.
Kaya pray for Elder Manny. Alam ko pong mabigat yung dinadaanan nilang mga pagsubok ngayon. With many tears and temptations, which befell me by lying in wait of the Jews. And how I kept back nothing that was profitable unto you. Kung paano hindi ko ikinait na ipahig sa inyo ng mga bagay sa pakinabangan at hayag na itinuro sa inyo sa mga bahay-bahay. But I have showed you and have taught you publicly, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befell me there. Serve that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abides in me. May mga tanikala at kapighatian ang siyang nagsisipag-antay. Ibig sabihin, hindi not only the trials, not only temptations, but there are testings, mga kapatid, mga tanikala, mayroong mga afflictions, may mga kapighatian sa paglilingkod. But we are ready to fight. Endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10. 24. But none of these things move me. Datapot, hindi ko minahal ang aking buhay na walang waring akin ay mahalaga. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Yan po ang isang sundalo ng Panginoon. They must be rewarded like soldiers who are ready to fight. Pangalawa, the elder must be rewarded like sower who are ready to farm. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Ituloy po natin yung kanina. Who goeth a warfare anytime at his own charges. 1 Corinthians 9:7. Nandiyan kayo mga kapatid. Who goeth a warfare anytime at his own charges is like a soldier who are ready to fight. Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof. He is like a sower who are ready to farm. Kita nyo yan? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Tignan nga po natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Tingnan po ng maigi ito. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you are over you in the Lord, and admonish you. Ito yung sinasabi ko kanina. And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves. At lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Kaya mga batid, they are like a sower who are ready to farm, who planted a vineyard and eateth not the fruit thereof. Pero ba kayong alam na nagtanim na hindi man lang napakinabangan ng kanyang mga tanim? Pangatlo, balik tayo ng 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Last, or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. The elder must be rewarded well. He is like a shepherd who are ready to feed. They are ready to feed. Kagaya siya ng mga tupa na handang magpakain.
They are like a shepherd, kagaya ng mga pastor na handang magpakain. Ito po yung responsibilidad. Kaya nga sabi ni Pablo kung titignan niyo po ito, sa 1 Corinthians 9:4, have we not power to eat and to drink? Wala ba kaming karapatan na magsikain, magsiinom? Ang pastor, wala bang karapatan mag-Jollibee? Mag-McDo? Kumain sa labas? Verse 5, have we not power to lead a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas? Or I only, Barnabas? Have not we power to forbear working? Verse 8, say I these things as a man, or said not the Lord the same also? For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn, that God take care for the oxen. Verse 10, or he saith altogether for our sakes, no doubt, if this is written, that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Verse 11, if we have sown unto you spiritual things, it is a great thing if we shall reap your carnal things. Sabi ni Pablo, if others be partaker of this power over you, verse 12, kung ang iba naman na mayroon sa inyong matuwid at hindi bagalalo pa kami, are we not rather? Nevertheless, we have not used this power. Gayon may hindi namin ginamit ang kapangyarihan na ito, but suffer all things, kundi aming tiniis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya dyan natin makikita, mga kapatid, yung isang tunay na pastor na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, kung ating titignan, balik tayo sa ating text, sa ating pagtatapos. 1 Timothy chapter 5, verse 17 and 18, let the elders that rule well, the elders must rule well, by leading the flock of God, by laboring the flock of God, and by leading the flock of God. Worthy of double honor, especially they who are labor in the word of God. The elder must be recognized well that their calling is a holy calling, it's a high calling, it's a heavenly calling. And pangatlo, the elder must be rewarded well, like a soldier who are ready to fight. They are like a sower who are ready to farm, and they are like a shepherd who are ready to feed. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Magandang gabi po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa mga salita na siyang naihayag po sa atin ngayong gabi.